Isang tahimik na umaga ang biglang nabalot ng kaguluhan ng matagpuan ng isang tao na wala ng buhay. Ang dating payapang lugar ay napuno ng takot, tanong at misteryo. Sino ang may kagagawan at ano ang tunay na nangyari? Tulong! Galawin yan! Noong sinaunang panahon, naimbento ang sistema ng pagsusulat. Dahil dito, nagsimulang maitala ang mga impormasyon, batas, krimen, at mga desisyon ng hukuman. Ang paglaganap ng photography ay nagbigay ng malaking pagbabago sa pagresolba ng krimen. Sa bawat larawang kinukunan sa crime scene, napapanatili ang mahahalagang detalye na nagsisilbing matibay na ebidensya sa investigasyon at sa korte. Ano nangyari? Nakita ko na lang po siya nakaano. May nakita ka ba na taong kumapit? Wala po. Taong kumuha na ito? Wala rin po. Kilala mo po yung taong to? Hindi rin po. Ingit lang. Kasunod ng pagkuha ng mga larawan sa crime scene, isinagawa ang panayam sa mga saksi. Sa pamamagitan ng kanilang mga salaysay, nakakalap ang mga investigador ng mahahalagang detalye na makakatulong sa pagresolba ng krimen. Tulong ng CCTV, digital forensic, at artificial intelligence, mas mabilis lang natutukoy ang galaw ng mga suspect at mas napapadali ang paglutas ng mga kaso. Sa panahong ito, nagsimulang gamitin ang scientific method, hindi na sapat ang hinala lamang, kailangan ng ebidensya. Malaki rin ang naging ambag ng printing press sa larangan ng criminalistic dahil dito, mas mabilis na ipapalaganap ang mga wanted poster, police bulletin, ulat at iba pang mahalagang dokumento. Nakatulong ito sa mas mabilis na pagbabahagi ng impormasyon sa mga otoridad at sa publiko na naging daan upang mas mapabilis ang pagtukoy at paghuli sa mga suspect. Any investigator to get confused by evidence of similar nature. Two strands of hair at two different places look similar, so what's the harm in collecting them together? Because they are always to be presumed as belonging to different sources until they are analyzed in the laboratory. Remember, crime investigation is not solely limited to the CS, but it is a continuous process until the evidence is presented in the courtroom.
Also, evidence from different crime scenes is often sent to the same laboratory for analysis. If this evidence is not properly marked, it will lead to more confusion ahead. Just imagine the results of a blood test from one crime getting forwarded to another case. This could lead to incorrect identification of the suspect, which will have the biggest ramification on the age-old adage of criminal law, known as Blackstone's ratio. It is better that 10 guilty persons escape than that one innocent suffer. Therefore, it is very important to unambiguously identify the evidence at all stages of the investigation. Bawat henerasyon ay nagbigay ng isang mahalagang piraso ng palaisipan sa pagsasama-sama ng mga natuklosang ito, na bago ang sistema ng hustisya mula sa paghuhula tungo sa isang investigasyong nakabatay sa scientificong ebidensya. Bilang mga magiging kriminologo, tungkulin nating hindi lamang pag-aralan at gamitin ang mga makabagong kasangkapan na ito, kundi gamitin din ang mga ito ng may integridad, pagiging patas at paggalang sa katotohanan.